Welcome back to our YouTube channel. First of all, we'd like to welcome all our viewers. So maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Maraming salamat po talaga. Thank you po sa inyong walang sawang panonood. Yes po. Shoutout muna tayo! Irvin Yorme, salamat sa pagsubaybay sa Katakam-Takam Ka Ba? So for today, ang ating topic ay it has something to do with anger. No? Alam mo sa panahon ngayon, Scar, maraming bagay ang pwedeng maging cause ng galit ng isang tao, lalo na sa panahon ngayon. Oo. Even the simplest things can actually trigger a person. Alam mo yun, you'll be surprised na yung kaliit-liit na bagay, biglang, alam mo yun, talagang lumalaki ng, parang pag tinignan mo naman, or inanalyze mo, parang it's too petty. Yes. Right? Oo, pero parang napapansin ko yung mga tao ngayon, yung parang konting bagay lang. Madaling Oo, nag-snap agad. Oo. Ang ano nito, yung iba nalalagay sa sa mga tawag dito sa social media. Lahat naman ngayon nalalagay sa social No? media. That's why you really have to be careful on your Yes. actions, especially when you're outside. Kasi you don't really know who's filming you, who has the that's camera, true. and stuff. Alam mo yun. Parang lahat ng tao ngayon, parang feeling nila entitled sila eh. Basta may camera silang hawak, may makita lang nakakatawa, kukuhaan. Nakakainis, kukuhaan. Buti sana kung kinukuhaan lang, pinupost. Diba? Sa social media. Well, we don't have any control regarding that kasi. So, alam mo yun. So, tayo bilang mamamayan, we just need to be careful on our actions when we're outside. Kasi you don't know who's watching you and who's filming you. Ako na ba yung magkukwento? Kasi we watched naman the videos, diba? Yeah, but I'll give you the floor. You'll give me the honor. Yes. You'll give me the floor. Yes. The marble. No, not my marble floor. Marble ba? Ano yung marmol? No, joke. It's the Tagalog for marble. Okay. So, ayun, yung nangyari sa video, para lang sa kaalaman ng ating mga manonood na alam naman na rin nila to. So, nag-double parking siya and kailangan niyang pumunta sa CR. So, ang ginawa niya, nag-iwan siya ng note dun sa car. Sinabi niya doon na pupunta lang sila sa CR and then she left her number. Ito na ngayon si yung yung naharang niya. Hindi makalabas, nagwala. So, ikaw, ano yung mo dito? Kumbaga, ano yung masasabi mo dito? Well, okay. I had a similar experience, no? Although hindi naman nag-double park. Okay, this happened back in 2018 in Glorieta. Okay, so ako ay na-sandwich ng dalawang sasakyan na ewan ko for some reason kung bakit naisip nila na kailangan ganito kami ka-close mag-park. As in, super duper close na it came to the point wherein hindi ko na mabubuksan yung mga pintuan ng sasakyan. Okay. So there's no way for us to leave kasi nga hindi kami makapasok sa sasakyan. Okay? So, ang ending, we had to wait for either of these two drivers to arrive so that we can leave. So, dumating yung isa, it's a millennial couple, ngayon, so, syempre, ako mainit na yung ulo ko because, we've been waiting in the parking lot for 45 minutes. And I was so tired because I was going to have an event the next day. In a big store in Glorieta, and I was in the store from morning until closing just to ensure that everything planchado. So I don't want any mistakes the next day for my event. Okay, so I was really tired because I was going to wake up early the next morning. So, syempre, initially I was upset, I was annoyed, I was frustrated. Alam mo yung halo-halo na. So, syempre, nung dumating itong millennial couple na to, of course, I kind of raised my voice. I was upset, which is natural, right? But I kept my cool even if I raised my voice. Hindi naman ako nagsabi ng any bad words. Hindi ako nagmura or whatever.
It's just that, syempre, pinagalitan ko sila na you're not supposed to park that way. Kasi, dapat respeto yan. Ang hindi yan yung tipong, sumakay ka sa sasakyan, marunong kang magmaneho, the car, nakapag-drive ka to and from, hindi ibig sabihin na yan na yung job mo as a driver. Oo, dapat marunong kang rumespeto sa kapwa mo motorista. Okay. So, yun. So, medyo, syempre, alam mo yun, nagkapaliwanagan kami and all. But, of course, at the end of the day, I really reiterated to them that ang nito is respect. Oo, kasi hindi nila ako binigyan ng respeto by parking so close to my car. Ayun. Ngayon, sa case nitong nangyari sa NAIA, ako kasi when I was watching watching the video that was uploaded, medyo kasi parang yung level ng galit nung guy dito sa buntis na babae, parang sobra-sobra na, hindi ko kasi alam ilang minutes ba sila nag-antay. Wala pero namang kasi na-mention. I was assuming that if they only went to the restroom, to relieve themselves, alam mo yung parang, ang iniisip ko siguro, it's probably a good 15 to 20 minutes. Siguro. Diba? Mga ganun lang naman siguro yan. Sa akin kasi parang, gaano ba ka-importante yung nawalang 15 to 20 minutes sa'yo para mag-result ka na mura-murahin mo yung tao. Alam ko, nagkamali yung babae. Nagkamali siya dahil nag-double park siya. Ano na yun given na yun, diba? But she had a good excuse. She was pregnant. She needed to go to the restroom. And alam mo naman ang mga buntis, marami silang, alam mo yon, yung talagang they frequently go to the restroom. So, dapat given yun na understanding ka and to think na, I think may kasamang bata. And then, nagmumura ka ng ganon. Imagine the trauma that you've caused the child. Kasi syempre, di ba, yung bata, hindi naman yan sanay na nakakakita ng ganong violence, di ba? Nakakarinig ng mga ganong masasakit na mga salita. Tapos, biglang all of a sudden, maririnig niya sa isang stranger at ito ay sinasabi sa magulang niya, sa nanay niya. So, imagine yung trauma. Na para sa akin kasi, ganun ba kabigat yung kasalanan na ginawa nitong buntis para mag-result ka na magwala ka ng ganun? Oo. Nakakatakot actually. Hindi ko ma-imagine yung sigaw niya. Oo. Tapos, parang akala mo ninakawan. Oo. Tapos parang may ganun. Meron pang binabanggit yung kasama, na parang PWD. Oo. Yun naman pala, may PWD kayong kasama doon sa sasakyan. So, understandable na one of these days, magkakaroon din kayo ng emergency na kagaya ng emergency nung buntis. Hindi ba? There will come a time na kakailanganin yung dalhin kung sino man yung PWD na sakay ninyo sa restroom din. And baka dumating din yung point na, alam mo yun, wala kayong ibang recourse kung hindi mag-double park dahil kailangan ng pumunta sa restroom nitong kasama ninyo. And I hope if that thing happens to them, na alam mo, they won't encounter the same fate na na-encounter nitong buntis from them. Totoo. Oo, kasi very alam mo yun like what I said dun sa previous natin, di ba? It's already a very cruel world. Don't add to the cruelty. Alam mo yun, show compassion. Kasi try to understand, di ba? Anyway, it's just 15 to 20 minutes. Ano bang nalakbay mo dun sa 15 to 20 minutes na yun? Hanggang saan ka ba nakarating from NAIA, di ba? Di ba? Walang kumbaga, walang pasensya. Oo, walang pasensya sa akin kasi, kaya ngayon, tignan mo, it's all out in social media. Tapos ngayon, it's not only yung incident na yun ngayon, kinakalkal na pati kung yung trabaho and everything. And apparently, merong mga lumalabas, yung parang mga naagrabyado din nila. Oo, ng mga employees or something, people that work for them, di ba? So, imaginein mo yun, di ba? Just because,
yung anger hindi mo ma-contain. So ito ngayon ng ito ngayon ng result of yung 5 minutes of rage mo. Oo. Kasi alam mo ba ang nangyari, yung nilabas na pati yung business niya. Siyempre, di ba? Ano yung epekto nun? Alam mo naman ang mga Pilipino, Nako. ayaw niya ng may naaapi, di ba? Correct. Kapag may naaapi, kampi sila dyan. So, Of course. malamang, cancel. Yan na naman ang mangyayari dyan, di ba? So, paano yung negosyo niya, di ba? Ako, nung pinanood ko siya, alam mo, ang pumasok sa isip ko agad, may may problema tong taong to. Yun agad yung pumasok sa isip ko. Well, must be because, you just don't get angry na ganun yung level ng anger mo. Oo. Diba? Na parang, hindi ko na nga inintindi yung yung kaso nung babae. Ang napagtuunan ko agad nung pansin, itong lalaking to, siguro nung bata to, nabubuli to. Yun yung yun yung pumasok sa isip ko. Parang, lang kasi, meron kasing mga ganyang sitwasyon, Scar, na alam mo yun, yung kapag meron kang bad experience nung bata ka. Let's say, for example, yun nga, yung nabubuli ka or meron kang pinagdaanan na parang dinala mo siya hanggang sa paglaki mo. Na naiipon siya dito na ngayon, ikaw, feeling mo, ka na malaki ka na. Siguro siya, in his case, established na siya, di ba? So parang, it's my turn. It's my turn. Yan naman ngayon. Na parang, okay, so ito. And alam mo ba, meron kasing mga tao na yung kapag ka na bibelittle sila ng nagbe-berate ng kapwa nila. May mga tao na tumutuwa sila. Meron silang inner joy sa ganun. So there's a certain gratification. Yun, gratification. Merong mga ganong tao So, yun yung mga tumatakbo sa isip ko when I watched it. Na parang, in a way, naisip ko nga actually, parang siguro malatawa ka, kawawa naman tong taong to. Ang bigat ng dinadala nito. Kasi 'di ba, kung wala ka namang problema, I don't think ganun na magiging reaction mo. Oo, kasi like ikaw, 'di ba? It happened to you, sabi mo nga. Hindi ka naman nagwala dun sa Well, hindi ako nagwala, pero syempre pinagalitan ko sila. Well, that's natural. I put them in their place. Besides, 'di ba, kung titignan mo yung age, 'di ba? Respeto kasi yung pinag-uusapan. So, siguro nga actually ang tingin ko it's not paggalit but more of pinagsabihan. Ayun, pinagsabihan ko sila. So, I think okay yun. Pero yung parang murahin mo yung tao na para bang, di ba may term nga sila, hindi mo ako pinapakain. Actually, hindi kain yun May term. Hindi mo ako palamunin para ganyanin mo ako. Di ba? Hindi mo alam yung situation. And even if palamunin mo or pinapakain mo, it still doesn't give you the right na mura-murahin. Di ba? Parang, I don't know, totally uncalled for. Oo, naano ako dyan parang, that's why I chose this topic. Kasi nga, I think it really, parang, sa ngayon, pwede bang sabihin yung nagiging normal na lang na gano'n. Kasi sa social media, kung napapansin mo, may gagawin silang kalokohan, di ba? Tapos, parang kalokohan ngayon, sorry later. Parang naging, na yun, anong tawag doon? Parang naging pattern na. So, ang natin, hintayin na lang natin na mag-sorry si sir. Di ba? Pero bakit pa kasi kailangan dumating sa punto na kailangan mong mag-sorry? Di ba? Huwag ka na lang magwala para hindi mo kailangan mag-sorry, di ba? At saka it's so simple. Kung tinanggap niya yung sinasabi ng babae na napanood ko sa video, she was very, very, very apologetic. And she was explaining. She kept on explaining paulit-ulit. And yet, itong lalaki, alam mo yon, paulit-ulit din yung mura niya. Hindi ba? Hindi siya nakikinig sa sinasabi. Naka-only text. Only mura. Only mura di ba? At hindi lang yon, pati yung kasama niya nakikimura din di ba? Kumbaga, not mura, but I can't remember kung nagmumura din yung kasama, but nakikisigaw din. So, all the more na gina-justify yung action ng kasama niya na tama yung ginagawa mo. Sige pa, go. Diba? Yung gano'n. Lumalakas at lalo yung loob. Oo. So, No.
No. No. Yeah. Oo, kasi tingnan mo, di ba? Parang hindi ka ba nahihiya, no? Na ngayon pinagpipiestahan ng ano. Di ba? Pinagpipiestahan sa social media yung pamilya mo. Oo. Yung mga anak mo. I'm sure may mga anak yan, di ba? Oo, nasa ano how are ngayon? they in school? Tuloy sila ngayon. Di ba? Pati sila nadadrag dyan. Imagine all their schoolmates. Kung ano na lang ang sasabihin, di ba? Oh my God, what kind of parents do you have? Diba? So, oh my God. Oh my God, what kind of parents do Ulitin you mo nga. have? Oh my God, what kind of parents do you have? Diba? Ay, kasi so, ano ba to? Saan ba to nag-aaral? Sa ISM? Ay, hindi ko alam. Kasi pag kapag public school ganito, ano ba naman yung magulang mo? Ang tindi. So, malamang private to, no? English eh. Ayun, so, yung update dito, Scar, ang nangyari, pinagkakasundo sila. Kaya lang hindi eh. Walang ayaw, walang gustong bumaba. So ngayon, kasi syempre, 'di ba, nasaktan 'to. So nag-file ng kaso. Ito naman si Mr. Mura. Mr. Kimura. Ang nangyari, may ano naman siya. May complaint din siya. Oh, okay. So si Preggy, si Preggy hindi ko kasi nakuha yung name niya. So yung pregnant woman, ang kaso niya ay yung malicious mischief at saka unjust vexation. Tapos meron pa kasi nga may kasamang bata. So parang merong na-violate na parang Republic Act against dun nga yung sa parang abuse. Kasi na-exploit yung bata. Yun, exploit. So, ito namang si Sir, kasi, syempre, lumabas siya. Ano ngayon yung credibility niya, nasa social media. Takbo siya kay cybercrime. Oh, okay. So, abangan natin kung ano yung mangyayari dyan. Di ba? Nako. Sana alam mo yon, sana they can just settle it amicably. Hindi yung magkakaso si ganito, magka-counter ng kaso si ganito. Kasi you know what, napakahirap ang may lawsuit. Yeah, totoo yan. Napakahirap ang may lawsuit. It will cost a lot of money and of course your time. So kung yung 15 minutes na ayaw niyang i-spare dito sa nag-double park, abay humanda siya kasi ilang hearings yun, di ba? If they won't be able to fix it in the fiscal's office, then they have to go on with the court case, then it's gonna drag. I don't know, it might take months, might take depends. Pero attorney, paano naman? Attorney talaga, no? Pero attorney, paano naman yung ang kaso kasi ganito. So sa ating mga nanonood, sana, alam mo yun, yung pag tayo dumating sa punto na meron tayong mga cases na ganyan, na instances na alam mo yung galit na galit ka, try to contain your anger. Yes. Oo, kasi sometimes it's much better to be quiet about it and let it pass. Kasi that's the most logical thing to do. Yeah. Right? Amen to that. Yeah. Yeah. So, andito po si attorney. Hindi. Hindi, ayun lang. Connection dun sa... alam nga naman sabihin ko andito po si doktora. Bakit? Naman psychology yung background ko. Ayun lang. Background. Hindi kayo, glass kaya. So, ayun. Sana po, kung meron kayong mga opinion about this, i-share nyo naman po sa amin. Mag-usap-usap po tayo sa comment section ng ating video for today. So, ayun po. And don't forget to subscribe, like this video, and share it to your friends. Ayun po. So, maraming salamat po in advance. Yes. Thank you for watching us. Yes. Salamat po. Bye!